Ito, nakikita ba nyo yan? Nakikita nyo yan? Yung picture na yan? Yan ang pinapalabas nila. Panibago na naman paninira ito. Yan, si General Torre yan. Pinapalabas nila, maluba ang sakit. Yan, nakahiga. Pero alam nyo, hindi naman pala totoo ito. Kasi wala namang malubhang sakit. Si General Nicolas Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group or CIDG. Tapos pinapalabas nila, isinugod sa ospital si General Nicolas at masama daw ang kalagayan o malubha daw ang kalagayan. Grabe, ano? Grabing paninira ito. Masyado nang pinipersonal nila si General Torre. At ito pinapakalat ng mga fake news, grupo ng mga nagbabalita ng fake news talaga. Hanggang ngayon, hindi sila makamove on. Galit na galit pa rin sila kay Torre. Kaya alam nito, si Torre ang humuli ho sa mga grupo ni Kibuloy. Pero ngayon, sila din yung ayaw tumigil na sinisiraan ng personal. Alam nyo, pag isang tao sinabi nyo may malabhaan sakit, yung doktor lang ang pwede magsabi nun. At yung doktor na gumagamot, yun lang ang may karapatan. Kahit doktor ka, kung hindi naman ikaw ang doktor ng pasyente, wala rin karapatan sabihin na malubha ang sakit ng isang tao. Pero kayo, na mga nasa mga DDS, yung mga anti-Marcos o anti-General Torre, kayo ang gumagawa nito, di ba kayo nakukonsensya niyan? Alam nyo, yung kawawa naman yung pamilya na inyong sinisiraan, o lalo na ho yung General Torre, isang general na pulis. Sasabihin nyo, malubha ang kalagayan. Di ba ang lupit? Alam mo, itong grupong ito na nagpapakalat, ito rin ang nagpahayag noong nakaraang taon na si Pangulong Marcos daw ay sinugod sa ospital dyan sa St. Luke's. Tapos fake din yun dahil pinalabas niya yung PSG, yung chopper ng Presidential Security Group ng Malacanang ay nagpupunta ng St. Luke's. Pinalabas nila ay nagpapasikap daw ang Pangulo dahil masama ang kalagayan. Fake news din yun. Hindi nagtagal, ilang buwan, lumipas, si Speaker Romualdez naman ang pinalabas nila na masama rin daw ang kalagayan at nakakonfine sa St. Luke's. Ito rin grupong ito ang nagpalabas ng fake news na yan. Lahat hindi naman totoo. Sabi nga ni Speaker, huwag natin patulan, hindi naman totoo may sakit ako, wala naman akong sakit. Ayan. Ito si Torre naman ang kailang binububog ngayon. So bagong taon na wala silang pagbabago. Mga below the belt na ang galaw nitong mga anti-Marcos o anti-PNP. Alam mo, ang mga taong binabanggit nila na may malubhang sakit, may mga pamilya yan, may mahal-mahal sa buhay, dito at sa abroad. Siyempre magpapanik yung mga yung pag nabalitaan. Magugulat sila at bakit ganon. O tapos hindi naman pala totoo. Inuulit ko, kahit doktor ka, kung wala kang personalidad para magsalita ng malubha ang isang tao, malubha ang sakit ng isang tao, huwag niyong sasabihin. Di lalo na kung hindi kayo doktor. Kasi ang merong exclusive na magsabi ng findings, ano ang tunay na kalagayan ng pasyente, anong kalagayan ng isang tao, ay yung doktor na involved sa kanya para sa kanyang paggaling at paggagamot sa kanya. Yun ang makakapagsabi kung ano ang tunay na kalagayan ng kanyang pasyente. Pero yung mga vlogger or anti-Marcos ka lang o civilian ka, sasabihin mo malubha isang tao. Aba, libelos yan. Delikado po yan. Paninira yan. Kaya magbago na kayo. Bagong taon, pambihirang hanap buhay ninyo. Ano ha? Pati sakit ng tao pati taong hindi naman malubha ang sakit, pinapalabas nyo malubha. Sobrang galit nyo. Di kayo makamove on. Hindi nyo maintindihan until now, si Torre, General Torre at ang PNP nagtrabaho lang dahil sa court order nung arestuhin si Kibuloy. Mula noong August hanggang September 8 natapos nang ito'y bumagsak sa mga otoridad at ngayon nakakulong na diyan sa Pasig RTC dahil sa kanyang mga kasong kinasasangkutan. Hayaan natin ang korte ang mag-decide kung ano ang mangyayari sa kaso. Pero yung ganito na hindi kayo makamove on at binabanatan nyo ng personal ang mga taong parang gusto nyo nakakasakit. Parang gusto nyo nakakaroon ng problema sa kanilang kalusugan. Abay, kasalanan yan. Kasalanan sa kanilang pamilya at kasalanan sa Diyos. Na manghusga kayo, sasabihin mo malubha ang kalagayan. Wow, kayo. Ibang klase rin kayo, ano ha? Ibang klase mga taong ganyan. Huwag natin tularan ng mga ganyan. Suriin nyo kung sino nagpalabas sa Facebook, sa mga social media nila, kanilang mga vlog, sa post nila, nagpo-post sila, kung sino nagbintang kay Pangulong, nagsabi si Pangulong Marcos noon ay nagpa-check up.
Kung sino nagsabing si Speaker ay na-confine masama ang kalagayan, ito rin ang grupong nagsabi na si General Torre ngayon ay isinugo dahil masama ang kalagayan. Iisa yung style eh. Pero sino ba si Pangulo? Sino ba ang Speaker? Sino ba si Torre? Di ba sila nagpatupad lang ng batas? Noong panahon na kainitan yung Kibuloy case. Ang Kongreso ay hindi na nga nag-imbestiga lang dyan dahil dun sa prangkisa. Ang Malacanang ay sumunod lang sa court order. Ang PNP ay sumunod lang sa court order. Eh bakit ngayon pinipersonal nyo? Hindi kayo talaga, hindi nyo matanggap ang katotohanan. Grabe na. Kasalanan na ito. Kasalanan na yan. Sabi nga nila, si Lord na ang bahala sa inyo. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, dahil nga po sa palapit na ng palapit ng eleksyon, naku, anong nangyari sa COMELEC? Laki ng gastos natin yan, biglang binago. Yung pong pag-iimprenta ng mga balota ay pinatigil pansamantala. Dahil nga po merong court decision galing sa Korte Suprema na yung dinisqualified na kandidato ng COMELEC, ang sabi ng Supreme Court, isama sa listahan ng mga kandidato. Ay nag-iimprenta na. Kaya ang ginawa ngayon ng COMELEC, order ni Chairman Garcia, George Garcia, itigil ang pag-iimprenta dahil isasama yung mga pangalang sinabi ng Supreme Court. Ibig sabihin, sumunod at dapat lang susunod ang COMELEC sa order ng Supreme Court. Pero ang tanong, paano na yung nagastos sa pag-iimprenta ng mga balota? Ay ilang araw na tumatakbo yan eh. E di milyon na siguro, 100,000 balota ang na-imprenta. Ibabasura lang yon dahil kulang ang pangalan ng mga kandidato. Nako, sayang naman. Talaga lang ha. Kung hindi naman ho ititigil, may imprenta na hindi masasama ang pangalan ng mga dinisqualified ng COMELEC na sabi ng Supreme Court, isama nyo yan. Meron temporary restraining order na isali ang pangalan. Or merong court order na isali yung pangalan. Kaya susunod na lang ang COMELEC. Yan po yung update. Grabe yung paghahanda ng COMELEC pero ngayon biglang natigil. Pero ang magandang balita kahit papaano, kahit nagastusan tayo dyan kasi malaking pera yan eh. Nababaliwala. Kaya pa rin. Kaya pa rin po na maimprenta ng COMELEC at National Printing Office o kung sino man nag-iimprenta, printing machine, ang lahat ng mga balota at eleksyon paraphernalia na nandun ang listahan ng lahat ng kandidato before election sa Mayo. Ayan, yun ang good news. Kaya pa rin. Kaya nga lang, meron hong masasayang na mga papel at dokumentong na imprenta na hindi naman pwedeng magamit. Kasi pag ginamit mo yan, wala yung ibang kandidato. Delikado yan. Okay? So, yun ang update. Ang gun ban, checkpoint, nationwide tuloy-tuloy. Paalaala lang, huwag kayong magdala ng pinagbabawal na baril. Kahit lisensyado yan, kung wala pong exemption coming from the COMELEC. Katulad ng sinabi ko sa unang mga video, kukumpiskahin yan, kakasuhan pa rin kayo. Kasi COMELEC control. COMELEC checkpoint. Yan ay order para sa kapayapaan sa ating gagawing political exercise. Please like, share ng video ito.